Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano Vlogger Broadcast Journalist from Albay. Dito muna tayo mga kababayan sa pinapakalat na fake news laban kay Martin Romualdez at saka kay bagong ombudsman Boying Rimulya. Pinapalabas nila na si Martin Romualdez, after na humarap kahapon sa investigasyon ng ICI, gusto daw gawin na state witness. Pati po si Yossi Castro na biktima ng sindikato. Sindikato ng nagpapakalat ng fake news. Ayan. Ginamit mga kababayan, siyempre kalyado nilang media, Net25 reporter. Yung sa Iglesia ni Cristo. Alam naman natin po kung saan nakakiling ang Net25. Ang Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo owned TV network. Andyan si Marcoleta. Di ba? Diyan nagpo-programa. At nandyan si Eden Santos, yung reporter na naka-assign sa Palasyo Malacanang. Yan Eden Santos, Net25. Nagtanong kay Yossi Castro, Yusek, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Ang sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan para wala siyang itinatago. Wala siya dapat na itago bagaman hindi siya bahagi noong Bicameral Conference Committee. May mga lumutang din na parang kinokonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Siyempre yung sagot naman po ni PCO Yossi Castro, depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad at depende na rin po yan sa Department of Justice kung siya po ay maituturing na isang state witness. At ito naman po ay irerekomenda sa korte. So, lahat po yan depende sa lahat ng mangyayari. So, hindi pa po natin masasabi kung siya ay pwedeng maging state witness o hindi. Binitag mga kababayan ni Eden Santos si Yossi Castro, pero maayos naman yung sagot po ni Yossi Castro. Safe naman po yung sagot ni Yossi Castro. Kaya lang, ang source pala mga kababayan ni Eden Santos, sa ganong tanong, si Pulong, nagpakalat ng fake news. Si Pulong, nagpalitaw siya ng haka-haka. Wala man pong ganon. Opinion lang po ni Pulong. Base sa kanyang haka-haka. Yan Sabi ni Pulong, so what's next? The mastermind becomes the witness. The witnesses become suspects, and the people as always become the fools. Pinalabas ang balitang ito, opinyon ni Pulong ng Para sa Bayan. Alam na ninyo yung Para sa Bayan, yung SMNI ito po. Representative Paulo Duterte binaktikos ang balak na gawing state witness ang masterminds. Taong bayan, magmumukhang tanga. Mariing binatikos ni Representative Paulo Duterte ang balak umanong gawing state witness ang pangunahing itinuturong utak ng maanumalyang flood control projects. Anya, tila nagiging baliktad na raw ang hustisya sa bansa, kung saan ang mastermind ang gagawing testigo, ang mga testigo ang itinuturing na suspect. At ang taong bayan naman ang magmumukhang tanga. Ang matinding pahayag ni Duterte, kasunod ng mga ulat na posibleng gawing state witness si Martin Romualdez sa gitna ng malawakang investigasyon sa flood control corruption scandal. Yan ang pinalabas nilang kwento, na hinugot lang nila yung kwento mga kababayan sa kanilang guni-guni, sa kanilang imagination. Wala mang ganun po na plano. Inisip lang nila na may plano. Pero wala mang sinabi ang ICI o kahit na yung DOJ or Ombudsman na planong gawing state witness si Martin Romualdez. Nakita ninyo, naghaka-haka sila na kanilang pinaniwalaan. Pagkatapos tinanong mga kababayan kay Yossi Castro sa press briefing ng isang kaalyado nila na reporter ng Net25 na si Eden Santos na may lumilitawan niya. Nagpalitaw man lang po ng kwento si Pulong. Sa isip lang niya
ngayon, mga kababayan. Bigla lang lumitaw sa kanyang imagination na baka si Martin Romualdez gawing state witness. Wala man pong ganong plano. Gumagawa sila ng senaryo. Gumagawa sila ng intriga para siraan, mga kababayan, yung ICI. Kasi doon sa investigasyon ng ICI, lumalabas, mga kababayan, na ang salarin malayo kay Martin Romualdez kasi ang nakapirma sa BICAM report si Chis Escudero, kalyado nila, fortuit. Yan po. Maliwanag pa, sabi ko, sa sikat ng araw ang salarin. Wala si Martin na pangalan at pirma sa BICAM report. Ang nakapirma si Quezon et al. Ay, si Quezon. Walang Martin Romualdez dyan. Walang Martin Romualdez. Si Senate President Chis Escudero nakapirma. Walang pangalan dyan na Martin Romualdez. Dahil ganun ang sitwasyon base sa ebidensya, hindi parte ng BICAM ang speaker. At dati sa tradisyon, mga kababayan, hindi man talaga parte ng BICAM ang speaker, pati Senate President. Pero pinili ni Chis Escudero sa Senado na maging parte siya. Nakapirma eh. So because of that, mga kababayan, gusto na nilang siraan si Martin Romualdez. Pinapalabas yung ICI at saka yung DOJ, yung Ombudsman, planong gawing state witness po sa flood control scam si Martin Romualdez. Nakita na ninyo ang style nila, gamit ang fake news. Ang source, yung pabrika ng fake news. Yan ang pinalataw ni Polong, pinalitaw. So what's next? The mastermind becomes the witness. Witnesses become suspects, and the people, as always, become the fools. Diyan sila magaling, mga kababayan, pero hindi natin hinahayaan na mabudol ang ating mga mamamayang Pilipino. Lahat ng mga pinapakalat nilang fake news, sabi ko sa inyo, mga kababayan, many times. Pag galing sa kanila po, huwag na kayo maniniwala. Never na maniwala kayo. Kasi pag naniwala kayo, ibig sabihin yan, moron kayo. Mahinang nila lang, madaling maloko. Ulit-ulit nilang ginagawa. Ano niya, Mr. Maravillas, ang ebidensya mong fake news yon? Ayan mismo. Post, mga kababayan, kahapon ni Llanesca Tipante. Sino ito si Llanesca Tipante? Siya po si senior news producer ng GMA News Online. Yan. Sabi ni Llanesca Pante sa kanyang report, post niya sa X or dating Twitter, Office of the Ombudsman Jesus Crispin Remulla warns the public against social media posts falsely stating that ex-speaker and late representative Martin Romualdez is being considered as state witness for flood control mess. Clip attached is what he said about the state witness, Jimmy News. Fake news anya yan. Ito yung clip ng sinabi ni Ombudsman Remulla. Yung state witness po na kinoconsider nyo doon? Meron kami yung kinoconsider. You'll find out. So, ulitin natin, mga kababayan, yung balita. Yung state witness po na kinoconsider nyo doon? Meron kami yung kinoconsider. You'll find out. Malapit na yan. Evaluation, konting evaluation na lang. So, may isa na kaming nako-consider. Isa pa lang. Isa pa lang. Isa pa lang. Medyo madami na din. Marami nag-apply. Hindi, ito tandaan nyo, no? Itong state witness law natin was not created for a multitude of crimes committed by one person. Kasi usually yan, yung tao nag-apply ng state witness, nakasama siya, hindi siya most guilty, tsaka yung nangyari, isa lang yung nangyari. Pinakamarami, dalawang pangyayari. Di ba? Ito, daan-daang kaso. Tsaka iba-ibang klaseng kaso. Bid rigging. Di ba? Bid rigging, Philippine Competition Act, 3019. Andiyan yan, di ba? Meron pa dyan malversation. May falsification, malversation through falsification. So, you're talking about a multitude of crimes. So, is it easy to grant state witness status and give them blanket immunity? Yan ang legal question. I even asked that, we were discussing it yesterday
with a senior associate justice of the Supreme Court. Kasi ngayon nga, academic questions in our minds now as lawyers. How does it work when this happens? May narinig kayo na pangalan na Martin Romualdez? Yan mismo mga kababayan, ang statement ni Ombudsman Martin Romualdez. Kaya sabi ni GMA News Senior Producer Lianes Capanti, nagwarningan niya si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa publiko against social media posts falsely stating that ex-speaker and later Representative Martin Romualdez is being considered as state witness for flood control cases. Walang ganon na kinukonsider ni Ombudsman Remulla na maging state witness si Speaker Martin Romualdez. Nakita na ninyo? Kaya itong pinapakalat nila, gawa-gawa. Gawa-gawa lang ni Pulong Duterte para tiraan ang investigasyon ng ICI. Ganon ang kanilang intensyon. Kasi ang dami nilang mga kaalyado ang sangkot. Tumiba po si Diskaya sa kanyang kontrata. 2016, malinaw doon mismo sa investigasyon ng Senado. Pero anong gustong mangyari ni Jinggoy? Focus lang anya tayo, 2022 to 2025. Ganon tayo pinaglalaroan nila ng mga kalyado sa Senado ng mga Duterte. Itong mga Duterte senators. Hindi sila lulusot, mga kababayan. Kasi lalabas at lalabas ang totoo. Ang totoo may resibo. Ayan Chis Escudero nakapirma. Martin Romualdez walang pangalan, walang pirma kasi hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee. Hindi siya sangkot sa insertions. Napilit nilang sinasangkot. O diba? Malinaw po ang ebidensya. Tandaan po natin, walang resistance kay Martin Romualdez na mag-arap sa investigasyon. Pero yung mga Duterte, kumusta naman? Kahit yung tatay, ayaw humarap sa trial. Ang daming palusot. Kesyo, yung kanilang tatay Digong daw, unfit to face trial. To stand trial, unfit daw. Nagka-amnesia. Tapos galit na ilalim mga kababayan sa medical examination. Galit sila. Kasi alam nila mabubuking yung mga palusot nila, mga gawang kwento. Ganon din si Sara. Si Sara Duterte, sige lang ang daldal na I want bloodbath. Yun pala, yung forthwith sa impeachment, naging archive. Sila yung takot, mga kababayan. Pero, inocover nila sa pamamagitan ng mga propaganda. Ito naman ngayon ginagawa nila. Sinisiraan nila yung ICI, pinapakalat na laman niyang mangyari dyan kasi ayaw gawing public yung yung investigasyon. Bakit sa Korte Suprema hindi public pero naniwala kayo sa desisyon kasi pabor sa inyo? Bakit sa Korte hindi man po live ang hearing sa Korte? Naniniwala tayo. O di ba? Pag pabor sa inyo, naniniwala kayo. Pag hindi pabor sa inyo, duda kayo. Yan ang problema sa inyo po O ito, si Atty. Falsis mga kababayan, na-interview tungkol dito sa issue ng BICAM, issue ng insertions. Si Atty. Falsis siguro kilala na ninyo. Very active social media personality. Magaling na abogado. Dahil sa magaling siyang abogado, gustong ipadisbar ni Chis Escudero. Dahil sige po ang post ni Atty. Falsis at laging ini-interview po ng mainstream media bilang isang political analyst, commentator. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi po. Ayan siya. Not just finance, meron kang, di ba, Committee on Justice, may Committee on this, Committee on that. Yan ang inahandle ng Speaker. Lahat. Kabuuan. So, kapag nag-nedel siya specifically in a committee, parang, hindi traditional yon, hindi yon based on tradition. Although hindi naman labag sa batas or wala namang nagsasabi. Hindi labag sa batas, pero yun nga, doon natin nakikita na because may accusations kay Senator Chis Escudero na personally, he ensured na magkaroon ng BICAM budget insertions. Sumama siya Ito yung mga doon. media articles Hindi man na dapat nag-support natin, traditionally. Na naglabas merong mga tinatawag na Hindi dapat siya sumama sa insertions. Wala BICAM. kang maririnig na Romualdez insertion. May maririnig ka Zaldico insertions. So doon na tayo papasok. Yung Walang tanong Romualdez kanina. insertion. Sino ba yung small committee? Last month, nag-testify si Senator Grace Poe. Ang sinabi niya sa media, kung ano yung sinabi niya sa ICI, ang sinabi daw niya sa ICI, I had no hand or role
in the BICAM or in the small committee. Pero hindi niya sinabi bakit, curiously. But the analyst insiders would say na sinideline siya. Or initsapwera siya ni Senator Cheese, the Senate President, May pirma si personally Cheese mismo. handled the BICAM and the 2025 budget. Pero, Na pwede ba yun na hindi niya alam? Or, I mean, na inosente? Or, you know? Yun ang mahirap, hindi live yung hearings, no? Yes, We cannot oo. hear it Pero yun yung kwento ni Senator Grace Poe. And yun yung mga sinasabi na sinumbong daw yan ni Senator Grace Poe kay Senator Tito Soto. Nasumbong yan na inatsapwera ako noong 2025 BICAM. Yun yung based from insiders or sources. pero attorney, yun nga, yung pagkaka-include niya is ni dating Senate President Cheese sa BICAM na dapat sabi niya hindi talaga dapat doon. Nasagot ba to doon sa manifestation speech niya? Na-bring up ba niya yan doon sa ano, yung dinefend ba niya yung bakit sila doon or never niya nabanggit yun doon? Yung mga depensa kasi niya sa mga issues sa sarili niya, no, is really more, deflection. Hindi niya sinagot Deflection. ever directly. Except yung kay Lawrence Lubiano na donations. Yun lang yung sinagot niya. Pero ang sagot niya doon, legal. At lahat daw, ginagawa naman ng iba. Which is also deflection. Which is meaning, binabato Tinuturo niya sa yung iba. bago ma-focus sa kanya. So, he never answered those accusations directly. So, I wonder kung tinanong sa kanya ng ICI ang mga yan at sinagot ba niya sa ICI since it's private and hindi naman natin na, napapanood o naririnig. Dapat tinanong yan kay Senator Cheese because it's clear sa GAA, no? Kahit walang insinuations, we're not saying may ninakaw siya. No, we're not saying may kinarap siya. What we're saying is democratically, hindi makatarungan yung insertions because question na yan ni Congressman Erice. Sabi niya, bakit nag-insert si Senator Cheese ng 12 billion or 9 billion pesos, if I recall correctly, no? Sa Sorsogon, which is his baluarte or province. And yet, sabi ni Congressman Erice, based on Malinaw. data, Sorsogon is not part of the top 10 poorest provinces. Kung mag-allocate ka, kung magbabaha ka ng billions, dapat doon sa mga poorest Correct. provinces. Tsaka yun yung attorney, nung nagbigay siya ng speech, dapat yun na yung chance niya na parang masagot na niya yung mga accusations. Pero ang ginawa nga niya is nag-deflect. I mean, sinabi niya, Nagturo nag-script ng against iba. him. So, sayang, wasted opportunity. Wasted opportunity because in fairness naman, di ba, pwede naman niya sabihin wala namang mali sa insertion. Yeah. Kung totoo naman yung project, kung wala namang ghost project, kung wala namang kinurakot, but he still has to explain bakit ang laki ng amount. Kaya yun. Tapos malipat na ako, dyan dito ulit sa ICI. Ano yung, take nyo, sir, na ma-live stream to? Marami kasing, nagsasabi na ma-politicize, anong tingin nyo po? Konti na lang, bibigay na yung ICI. Kasi recently, di ba, parang ang sabi nila, middle ground, compromise. Hindi kami magla-live stream, but we will do regular press con or summary reports. Which is dati hindi nila ginagawa. Yes. Di ba? The public really wants to know and hear. Kasi tayo, hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves whether or not a certain resource person or witness is credible. So pag pinanood natin yan, kahit may DDS script, kahit may Marcos script, kahit may kakamping script, Correct. kahit anong script pa yan, ang taong bayan, that's our democratic right to come up with our own opinions and what we see and what we hear from what we hear. Okay, ang dami talaga nangyayari sa ating, nagkaroon pa ng mga paglindol at saka pagbaha. Kumbaga, medyo natabunan ng konti, Although, You see, mga kababayan, ang style nila deflection. Ang kampo ng mga Duterte, pag nasasabit po sa kung ano-anong kalukuhan, imbes na i-address nila frontally yung issue, ang ginagawa nila deflection. Magtuturo sila ng iba. Maninisi ng iba, mga kababayan. Pero yung sarili nila, hindi nila sinisisi sa mga kabuktutan na kanilang ginagawa or ginawa. Yan ang problema po. Tapos sabay sira doon sa mga institusyon na nagsasagawa ng investigasyon para pagdudahan yung desisyon, pagdudahan yung investigasyon. Tulad ngayon, target na po nila yung ICI na siraan. O, di ba? At ang pinapalaganap nila, yung mga trolls nila, mga kababayan, si Martin Romualdez daw gustong gawing state witness. Yan. Yan, mga post. Supero Dog Farm. Yan. Tapos walang mga profile pic kung ano-ano sana. Shout out sa pinakabagong state witness. Tapos may tawa pa. Ganon ang style nila sa mga propaganda. Tataka ka. Tapos, siya na yung nag-post, siya pa yung nagkomento.
Bakit ganon Pilipinas? Ang hirap mong mahalin. Tax ina. Kita ninyo? Tapos, siyempre, nakatimbre agad doon sa mga kalyado nila. Ayan, from mastermind into state witness. Grabe talaga, parang movie na unpredictable ang mangyayari. Yung aasahan mong makukulong, yung kalaban, pero iba ang nangyari. Yan, sunod-sunod yan. Second prime suspect turns into state witness. Ang difota. You see? Yan, yung mga kasama nilang magna din lahat, tahimik lang, mga nakasipir bibig, pero pag Duterte na, kahit pala wala, pinipilit. Ngayon, ang talamak na korupsyon at ramdam naman ng lahat, pero ang pinupuntirya, mas korap daw, mang panahon ni Duterte, sa daming ginawang highways ng panahon ng Duterte, halos lahat ng picture ngayon, kahit isang picture na ginawa ni Marcos, wala sa pinakamalaki niyang 5,500 na flood control. Ni isa walang naipakitang matatag. Yung mga project sa flood control nasa Bulacan, lugar ni Boy Dica, Ilocos, sa lugar ni Kong Ortega, tapos ang imbestiga sa Davao, tapos yung lantad sa publiko, ang mga kumpanya ni Saldico. Kitang-kita natin yun at sigurado naman tayo nakasama si Romualdez. Doon kasi sa kanila ang pundo ng Pinas, tapos siya pa ang gagawing witness. Kakupala na talaga yan. Ang kita ninyo ang style nila, mga kababayan. Anyway, wag na nating basahin yung iba pa. Baka maniwala kayo sa kasinungalingan nila. Kasi ganun talaga po. Sinful nature of man. Because of our sinful nature, madali tayong maniwala sa mali. Pag mali, pag fake news, madaling paniwalaan. Pag totoo, duda tayo. It is because of the sinful nature of man. Natura ang isang tao. Kaya tingnan ninyo, pag chismis sa barangay, madaling kumalat, madaling paniwalaan. Pero pag nagpaliwanag ka, ang side mo, duda sila na nagsasabi ka ng totoo. Ganon mga kababayan talaga. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ganyan ang ating mundo. It is because of the sinful world, makasalanang mundo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman yung bagong product namin binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Yan po yung iba pang mga celebrity endorsers. For your business inquiries at kung gusto ninyong matry yung product, mag-message lang po kayo sa amin. Sa Facebook account ko po, Dante Maravillas. Kung magninegosyo kayo, pa-orient kayo sa aking anak, Chris Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.